How would you know a good person from a bad one? Paano mo malalaman sino yung mabuting tao dun sa masama? Ito po yung gusto kong tandaan nyo. A bad person is like a drum. Ang masamang tao para yang tambol. Pag malayo ka sa kanya, ang tambol, magandang pinapakinggan. Di po ba? Pero lapitan mo yung drum, yung tambol, ano mangyayari sa tenga nyo? Sasakit. Ganyan po yung mga masasamang tao. Sa pagtatagal-tagal, bigyan mo ng oras at panahon. Pag na-expose ka sa kanila, pag nakakasama mo sila, imbis na gumiginhawa ang buhay mo, humihirap. At hindi ba, sabi din po ni San Pablo, ang taong walang pagmamahal ay parang isang gong, isang tambol, na kung saan maingay, pero dahil walang pagmamahal, walang kahulugan, walang kabuluhan yung kanyang ginagawa, yung kanyang sinasabi. That is a signal, that is a sign that a person is bad. Pag wala siyang binibigay na kapayapaan sa iyo. But a good person is like a candle. Ang mabuting tao, parang isang kandila, isang liwanag. Pag nakalayo ka sa kanya, nakikita mo na, maganda. Lalo pa pag nilapitan mo siya, lalo na pag nanatili ka sa kanya. Ano ang binibigay ng kandila sa atin? Kapayapaan, tuwa. Diba? Pag nag-brown out, yung kandila lang ang iyong inaasahan na magbigay sa iyo ng kaliwanagan. Yan ang epekto ng mabuting tao sa atin. Ginagawang mas payapa ang ating mga damdamin. Nagbibigay ng tuwa at ng galak sa atin. Silang nagsisilbing gabay para hindi tayo mawala. Malaking tulong sa atin ang mga mabubuting tao. Whenever you meet good people, do not let them go. And do not drive them away from you. Kung mabuti ang tao, naway ingatan mo sila. Naway mahalin mo sila. Kung mabuti ang tao, pasalamatan mo. Huwag mo silang sasaktan. Huwag mo silang itataboy. Huwag kang gagawa ng masama sa kanila. Di ba, yan din ang paalaala ng ating Panginoon. Sa kanyang mga alagad, sila po ay pinadala sa mga bahay-bahay, sa mga bayan. Kung hindi man sila tanggapin, dapat umalis sila. Pero malaking pagkakamali. Pinapadala ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga apostoles. Sila'y mga liwanag. Ano ang binibigay? Ano ang kanilang misyon? Pagpapagaling ng mga may sakit, pag-aalis ng mga demonyo, mga masasamang espiritu, pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na nagsisilbi bilang buhay natin. Ang laking tulong na nila. Pero bakit merong tao na hindi sila matanggap-tanggap sa kanilang mga bahay at tahanan? Dahil mahirap silang kumilatis kung sino ba ang mabuti at masamang tao. My dear friends, open your eyes, open your hearts. See who is truly good and bad in your life. Yung mga masasama, obviously dapat iwasan natin. Pagkatapos mong iniwasan, pagdasal mo sila. Pero sana naman kung mabuti ang tao sa buhay mo, ingatan mo, mahalin mo. Yan ang isang nakakalungkot na katotohanan na ginagawa natin sa buhay natin. Di po ba? Kung sino pa yung mga mabubuti, sila pa yung mga pinapahirapan natin, sila pa yung mga sinasaktan natin. Pinapahiram ka na nga ng pera. Anong ginagawa mo? Niiwasan mo. Umisang pa nga, nagagalit ka pag naniningil na sa iyo. Sana magpakumbaba ka naman. Appreciate mo. Hindi naman lahat ng tao nagpapautang sa iyo. Di po ba? O kaya, pagkabuti-buti ng asawa mo, pagkasipag-sipa, nagagawa mo pang pagtaksilan siya. Nagagawa mo pang maghanap ng pinagpapalit mo siya. Alam niyo po, nararanasan ko po ito sa mga nagka-counseling sa akin. Meron din po mga lalaki, tapat sa kanilang mga asawa. Yung mga babae, nagkaroon pa ng lakas na loob na palit sila. Kahit na lalaki po sila, alam niyo, umiiyak. Kala po natin na yung mga lalaki, walang emosyon. Mga malalakas, matatatag. Pero alam niyo, masakit. Napakasakit. Pag ikaw ay pinagtaksilan, pag ikaw ay pinagpalit,
Pero yun yung nakakalungkot. Napakatagal na panahon. Very faithful. Pero isang idlap kayang ipagpalit sa iba. O kaya naman, nakakalungkot din na naririnig sa mga magulang na nilalabanan sila ng kanilang mga anak. Hindi man maalaala ng bata yung sakripisyo ng isang ina na ginagawa para palakihin siya. Alam niyo po yung mga bakterya, dumarami yan, mabilis. Pero pag nanganak ang bakterya, hindi naman dinadamitan yan. Di po ba? Pag nanganak ang bakterya, hindi naman pinapakain yung anak niya. Di po ba? Ganyan din po sa hayop. Pag nanganak ang aso o ang pusa, maaaring yan po ay iingatan pa ng ina. Pero pagkatapos ng ilang panahon, makikita mo, pinapabayaan na, nakakalat sa daan. Tayo lang po mga tao, have you realized this na hanggang 7 years old, hanggang pagtanda mo, teenager ka, nasa poder ka ng iyong mga magulang. Kahit na sabihin mo, pagtanda mo, meron ka ng sariling trabaho. Pag ikaw ay nangangailangan, pag ikaw ay namomroblema, sino tinatakbuhan mo? Hindi bang iyong mga magulang? Hindi naman po natin kayang mag-survive na mag-isa nung tayo ay pinanganak. Hindi naman natin kayang damitan ang ating mga sarili. Hindi naman natin kaya pakainin ang ating mga sarili nung tayo mga maliliit pa. Pero nasa ng utang na loob natin, pagtanda natin, di man natin maalaala ang ating mga magulang pag sila ay may sakit na. O pag meron silang sinabi na hindi natin gusto, agad tayong nakasagot lumalaban sa kanila. Nakakalungkot. What should we do with those people who are good to us? Let us appreciate their goodness. Let us take care of them. Let us thank God for them. Have you thanked the Lord for the good people in your life? Mga mabubuting tao, yan yung mga nagsilbing liwanag sa iyong buhay. Kaya nga, naiwasan mong mawala at masaktan sa buhay. Napakagandang dasal nun na sinulat ni San Pablo. I thank God whenever I think of you. And whenever I think of you, I think of you with joy. Sana pagkasama natin ang mga mabubuting tao, natutuwa tayo, nagagalak tayo. Sila ang mga regalo ng Diyos sa ating buhay.